Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong among sa Himpapawid, si Father Pep Bacay po ito, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At wini-welcome po namin kayo dito sa ating Tuesday episode ng ating radio program, ang Lumalaking Barkadahan kay Kristo. No? Dito pa rin po tayo nakikinig sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM, Friends tayo. And it's October 6, 2015. Yan. At of course, talagang isa na lang ang ating co-anchor, Sterson. Ang ating regular ngayong Tuesday. Oo nga, no? si Joanne. Oo, medyo wala na, no? Talagang matagal nang hindi pwede, no? Opo. Nagtatrabaho. Anyway, bumati ka muna sa ating mga listeners. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po, Sister Zon Kayanan. Dito na naman po kami. Umabati sa inyo at of course, today is Tuesday at sa liturgical calendar natin is 27th week in Ordinary Time. At meron na santo, nakapiestahan niya ngayon, although hindi well known, pero parish siya po, Saint Bruno. Ayan, and then meron Blessed Mary Rose Duretcher, Virgin. Yan. And Okay. of course, yung Tuesday co-host namin, Sister Rose. Hello po, si Sister Rose Feliciano po to, mabiyaya, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kumusta po kayo dyan? Tuesday na naman po at wag po kayong alis pag ninilayan po natin ang magandang balita ngayong araw na to. Salamat po. Yan, para kumpleto ang araw at gabi natin, no? Opo. Talagang pagka wala yung salita ng Diyos, hindi kumpleto, no? Ayaw po. Marami sa ating Word mga of nakikinig, you know, at least they confirm the importance, no, the value of listening to the Word of God, di ba? Iyan ang ating topic mamaya sa ating gospel. Oo, yung tamang-tama pakikinig. yung gospel natin for today. Yan, no, tamang-tama, di ba? Oo. Yan, ano bang ginawa mo maghapon, Sister Son? Ako, nagstay ng half day sa Holy Rosary at nagplanning kami sa Bible Apostolate ni Father Jess. Nagre-recruit nga po kami ng mga bagong members, kahit 2 per parish lang. Punta po kayo sa office dito sa mag-file po kayo ng membership application. And then, magbibigay kami ng basic Bible seminar. Ay, opo. Yan ang magiging core leader ninyo sa parish. Punta Akba, na po kayo. sa Akba, Akba, yan. Opo. Archdiocese Oo. Commission, On Bible Apostolate. Biblical Apostolate. Yan, kay Yan. Father Jess, no? Opo, nagre-recruit po kami para maturuan namin kayo ng Nakikinig ba si Father Jess kung minsan sa Oo, atin? kung minsan. Napaka-busy So, ng yun. mamang yan, ha? Oo nga, galing ako sa parish niya kanina, yun, nagkwento siya. Sipag-sipag. Nagmimisa nga daw sila sa Amerika. Mukhang nangayayat Nandun siya, siya. no? Oo. Mukhang hindi niya, Ang dami niyang sa States. hindi niya feel ang Siguro. States. Baka nakikinig Ay, yan, amo. tumatawa yan, ha? Among Jess. Tumatawa. Ayaw niya yung stateside. Gusto niya local. Opo. Yan, Father Jess, good evening. Yan, at Okay. sana marami kayong ma-recruit, ha? Oo nga, kahit na 1 or 2 per parish, so magiging 180 na yon. Very good. Magplano Dami. po Ba, tayo ng isang... Ganda ng number yon. Plano po tayo ng seminar ninyo para makapag-lead kayo sa mga parish nyo. Okay. Yan. Sige, sa mga gusto makipagtalakayan sa atin o mag-text Okay. mamaya.
Sige po, kung smart po ang cellphone ninyo, dito po kayo mag-text 0918-351-8282, 0918-351-8282. Kung Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa mga gustong maging members, no, kahit na hindi po kayo mga katekista, pero pwede kayo pong sumali dito sa ating Connect Ka Katekista program. No? Just type REG, all capital letters, and then space, your full name, and then slash the name of your vicariate parish or your school, no? Or your address. No? At ipadala po dito sa ating Globe number, 0927-891-0966. Ulitin ko po, 0927-891-0966. Once registered, makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages from the Lord. No? At kung may mga kahilingan kayo o kaya mga intentions, pasasalamat, pwede nyo pong i-text sa number na yan, and we will include them, no, sa ating pong daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. Pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, for pastoral counseling naman po, 0922-831-5967. 0922-831-5967. At kung gusto nyo naman pong manood sa internet via live streaming, punta po kayo sa www.ustream.tv, and then search po ninyo yung Bright FM 91.9. Kung gusto nyo naman pong marinig ang mga nakaraang episodes, nasa Facebook naman po. Facebook name is Barkadahan kay Cristo Pampanga. Yan, nandoon po mga past episodes namin. Of course, thank you kay Ronnie Pascual for maintaining our Facebook account. Okay. Babasahin po sa atin ni Sister Rose ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang tinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihin nga po ninyo, siyang tumulong naman sa akin. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Yan, okay. Again, napakaganda po ng gospel. Makaka-relate tayo, ano po. Pero gusto ko pong balikan muna yung gospel kahapon, no? Yung question ng lawyer, yung kinwestiyon ng Panginoon tungkol sa about eternal life. Pero napakaganda ng sagot ng Panginoon. Kinwento niya yung parabola, no? The parable of the Good Samaritan. Kahapon kasama pa natin si Aposeto, no po, yung mga sumusubaybay. So yung pong kinwento ng Panginoon na Good Samaritan, love of neighbor. Opo. At ngayon naman po, tamang-tama, ang kasunod ngayon, napakaganda ng kasunod na gospel, Martha and Mary, love of God. So, kahapon po, love of neighbor. Ngayon, love of God. Pero gusto ko pong pag-usapan yung dalawa din, no? Na pinakita ni Mary na pagmamahal sa ating Panginoon is an illustration of the love of God, no? Parang si Mary, yung sinasabi nating go extra mile. So, yun ang ginawa niya. Tapos, si Martha, no? Para bang ang pinakita naman siguro hospitality, no, sa atin kapag tinranslate natin yon, kung si Mary yung peaceful composure niya versus yung kay Martha para siyang typical na aktivista, no, kung tutusin.
Mapapansin pa natin sa gospel na ang ating Panginoon kahit kinorek niya si Martha, parang malambot pa rin ang pagko-correct niya kay Martha, no? Kasi yung bang parang affectionate ang pagkasabi niyang Martha. Opo. Yung bang, di ba, pag 2 beses mo binanggit ang pangalan, may kasamang affection yon, ganon, no? Napakaganda po kasi we will learn lessons from both of them. Usually po, ang intindi natin si Mary lang ang tama, si Martha hindi. Pero po ang makikita natin doon, contemplation and action. Yung contemplation, yung prayer, yung kay Mary, ang pinakita ni Mary, at yung action naman, yung kay Martha. A life centered on prayer and then translating prayer into action. So, yun pong service ni Martha according to Saint Luke. Hindi naman mali. Opo. Mhm. Amen. Amen. Opo. Okay. Ako naman po, di ba kahapon po, it's the parable of the Good Samaritan. Dito po, parang in-express dito yung pagmamahal natin sa Panginoon through service. Kamukha po yung tinulungan nga nung Good Samaritan, yung nasa street. While today, ang gospel po, ang highlights niya, it's the importance of listening to God's word. Kumisan po, kailangan natin i-prioritize yung mga bagay-bagay. Ano ba talaga mahalaga sa atin? Yung makinig muna o gumawa. Kasi may mga bagay din po talaga na mayroong mga non-negotiable things in our lives. Parang, example po sa akin, parang first thing first po, pag gising ko pa lang sa umaga, nakikinig na po ako ng Word of God sa Radio Veritas. Parang nakokompleto na po yung maghapon, alam mo na kung ano yung gagawin mo kasi nakinig ka na. At doon po pinapakita rin natin yung expression natin sa pagmamahal natin sa Panginoon kasi gusto muna marinig muna po yung kanyang salita na nagbibigay buhay, nagbibigay ng pag-asa at yun nga po, yung parang may guide ka kung anong gagawin mo para sa maghapon po. Ayun po. That's very true, no? At iba talaga yung yun nga yung unahin natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. But I think ang pakikinig sa salita ng Diyos, it entails silence, no, on our part. Yung bang kailangan manahimik muna tayo because how can we listen kung halimbawa sabi nga divided yung ating atensyon, di ba? So I think napakahalaga nung manahimik muna tayo and then yung centering prayer, yung bang we have to center our self, our attention sa Panginoon, no? So yung pananahimik, sabi nga yung silence, no? Alam niyo ba na I think ewan ko kung you'll agree with me, yung daw silence nakakabingi. Ano bang ibig sabihin nun, Sister Son? Kasi ako nahirapan ako pagka tahimik yung tao. Hindi ko alam kung ano yung gusto niya. Diba? Mong yung pong hindi ko alam kung anong sagot niya. Yes ba o nasa loob yung kulo. Yes ba or no? Yung santo po natin ngayon, di ba, more on tahimik po siya. Yes, so yun nga, yung katahimikan, no? Because how can you listen if you have a divided attention, no? So kailangan yung isentro mo muna, manahimik ka muna. Kamukha ng ginawa ni Mary dito, no? He sat at the feet of the Lord, no? That is a gesture na talagang ang attention niya nasa Panginoon. Yun. Kasi nga umupo siya sa paanan ng Panginoon. So siguro tagal nakatingin, no? At wala siya sinasabi except yun nga, tahimik siya at nakikinig. Ang balikan ko yung sinabi ko kanina, yung katahimikan nakakabingi. Kasi kung minsan may mga taong they don't want to be quiet. Bakit? Tanong nyo sa akin. Bakit mo? Kung minsan, kasi ang katahimikan, yan nakakabingi Ang katahimikan, kung minsan, para bang it confronts us to see our own noises inside, no? Parang dapat i-komprontahin mo yung ingay kasi kung minsan, alam nyo,
ay hindi lamang physical silence ito eh. It's the silence of the heart ang importante para Ayun. mabigyan natin ng atensyon ng Panginoon, no? Kung minsan physically wala nga tayong sinasabi, quiet tayo, pero kung minsan maraming mga noises inside. Okay? Pagtahimik May ka. mga tao kung minsan, naku, kaya nga nakakabingi ang katahimikan. Because pag sila'y physically na tahimik, ang maingay naman yung nasa loob. At kung minsan, ayaw nilang komprontahin yung mga noises na yan. You see that? Oo. Kaya nakakabingi. Kasi naririnig mo yung ingay sa loob mo. Pag tahimik ka. Diba? Opo. Halimbawa lang, ang mga issues mo, kung may mga issues ka sa buhay mo, no? Tapos di Halimbawa, mo may yung- labas. Hindi mo mailabas. Opo. Tapos ang ingay-ingay. Kaya nga, kung minsan hindi ka nakakatulog eh. Kasi nga, you keep, some issues inside. Kung minsan may mga unfinished business ka na dapat gawin mo. Kaya, yung tamang dapat gawin mo, hindi mo magawa dahil nga, kung minsan galit ka sa taong ito. Kung minsan, you harbor grudges, no? Opo. Pero alam mo, kumukulo yan. Kaya pag nanahimik tayo, Tita Son, wag ka nang manahimik. Hindi Ilabas mo na. Normally, madaldal ako eh. kaya nga, yung iba kasi talagang nag-iingay para hindi marinig yung sa loob. Pero kung Pero- minsan naman, tahimik ka. Pero Oo. we have to. We have to quiet down ourselves, Oo, no? yun. I think, para naman sa akin, mas mabuti yung kumprontahin mo yung ingay sa loob. Opo. Patahimikin mo. Baka kung may kailangan kang i-address, no? Oo. Kailangan sagutin sa Oo. ano mo. Diba? Opo. Kung minsan, you want to make a decision. Kung minsan, ano bang gagawin ko? Kung minsan, So, may isip kang manahimik masama ka. sa, Opo. sa kapwa mo, no? Oo. So, patahimikin mo lahat yan, no? Oo. I think the best way is, gusto mo makinig sa Panginoon, pero Lord, ang dami kong mga issues, ang dami kong mga ingay dito. But I entrust them to you. Yun ang maganda. Surrender. I surrender all of offer mo this. sa kanya. Kasi hindi kita mapakinggan dahil ako binabagabag ako ng mga yung to, no? Yung mga ingay neto sa buhay ko. Opo. Diba? I remember, no, may ano kasi ito. There was one time na nung naka-assign pa ako ng Mabiga sa San Rafael, no? Eh di sinama ko yung mga parishioners ko diyan sa seminaryo. Ano pa naman 'yun, mga ano ba ito? Summer. Walang mga seminarista. Opo. Napakatahimik diyan sa seminaryo pag walang klase, walang mga kasi nag-home break o kaya summer, no? Summer vacation. Tapos sabi nga nung isang teacher pa naman, no? Sabi niya, alam mo, Father, ito nga sinabi niya, Father, alam mo, hindi ako pwede rito, sabi niya. Sobrang tahimik. So, oo, nakakabingi yung katahimikan dito. Kasi nga madaldal eh. Dahil teacher, no? See? Sabi, hindi ako pwede rito. Sabi, no, mamamatay ako rito. Sabi, kasi tayo minsan, dahil maingay ang mundo, dapat may marinig tayo, di ba? Yung everyday, we are being bombarded with a lot of sounds, noises, different voices, no? Kung minsan nagko-chorus pa, may tumatawag sa'yo, pagkatapos may sumisigaw sa'yo, may nag-o-order sabay-sabay sa'yo. yung Sabay-sabay tumatawag. kung minsan, no? Nakakatuwa nga dyan sa office namin, kung minsan hawak-hawak ko yung telepono, tapos may kausap akong iba. Tapos tinatawag ako. Ganyan, di ba? Opo. Ang ingay-ingay ko minsan, no? Sabay-sabay. Kaya pag wala ka nang kausap, wala nang maririnig na mga voices, naku, biglang tahimik. Naku, ito na. Na parang you're left with no option but to listen to yourself, to listen to God, di ba? At kung minsan yun nga, yung iba natatakot. Kung minsan ayaw nilang matahimik kasi nga, naku, they have to confront what is inside them, no? Di ba? Pero I think let us not be afraid, no? Para sa akin, silence is a gift, no? Opo. It's a grace, no? It's a grace grace-filled moment, as they say, no? Kasi it is in silence that we confront our real self, Opo. what's going on inside. And then it's the best way, the best opportunity, yung silence na ang lahat ng ingay mo, ialay mo sa Panginoon at pabayaan mo ang Panginoon na magsalita sa iyo. Baka sasabihin ng Panginoon sa iyo, alam mo, masyado kang nagwo-worry. O kaya,
Bakit ang daming mga hindi naman kailangan sa buhay mo ito, ang mga ganyan. Oo, Diba? oo. Kasi kung minsan pala yung mga boses na ito, kailangan nating yung wag tayong paapekto, no? I once read this yung diffusion, no, sa sa psychological sa behavioral science, no. Sabi niya yung parang kung minsan may mga ang dami natin mga distractions, di ba? Mga distractions, yung mga noises, whatever, Opo. no? Temptations, no? Sabi niya, when you pray, so you just be there at the present moment, no? You listen to the Lord, and then let all these noises become parang a background lang. Alam mo, hindi ba kung minsan, halimbawa, I'll give you an example. Nagbabasa ka ng newspaper, no? So you're so much engrossed with the newspaper, di ba? But you hear, for example, yung mga sasakyan, di ba? Passing by. Hindi ka naman distracted, di ba? Kasi nakatuon ka doon sa binabasa mo. You don't allow for example, the noises of the jeepneys, no, the cars passing by to distract you. So parang ganun, no? So pabayaan mo na kung may mga temptations, distractions, whatever, noises, let them pass by. Parang ganyan, parang mga kotse na hindi ka naman distracted kasi nga ang attention mo ay nasa binabasa mo. Likewise with the Lord. No? Yung bang sabihin mo, Lord, ito, naririnig ko yung mga but I am not distracted because I want to give my full attention to you. I want to listen to your word, no? Doon lang ang focus. At para, kasi sabi nga nung, yung behavioral science na yon. Kasi if you wrestle with the noises, yung mga background na yan, chances are, you will lose concentration. Madidivide ka na. Opo. Diba? Yung wag entertain, wag mo silang i-entertain. Let them become mga passing cars and vehicles, no? Parang ganun lang, no? Siguro pag hindi ba kung minsan naman nagdarasal tayo, no? There is a background music, di ba? So yung background lang. Hindi naman yung parang ang attention mo nasa music. Di ba? Mawawala yung attention mo dun sa Opo. May bagong ngayon namong yung MBSR, mindfulness-based stress reduction. Mindful ka lang dun sa kaya nga yun yung sinasabi ko yun. Actually yung it's an act, no, yung ang acronym ACT. It's a therapy, parang gano'n, no. It's commitment to something that will not distract you, parang ganyan, no. Yung mindfulness, yan. I think tinuro ko yun sa akong sa aking pastoral management course, no. Yung diffusion, you diffuse kung ano yung mga hindi ka nais-nais, no? Something like that, no? Ang importante na yun naman, yung mindfulness, the present moment, yun doon ka lang naka-focus. Naka-focus, oo. Kamukha nga ni Maria, tingnan mo. She sat at the feet of the Lord, no? And sabi nga ng ating ebanghelyo, listen to His teachings. So she did not allow other things to distract her, no? Nandun siya, siguro ang imagination ko nasa paanan ng Panginoon, tapos nakatingin lang sa ating Panginoon, no? And I think maganda yun, no? Pero itong ganda ng gospel natin ngayon, Among, sometimes we are like Mary, pero there are also times na we are like Martha. Kaya hindi yung iisa lang. Yan ang pag-uusapan natin. Oo, ang gandang pagsamahin. Itong second segment natin dito kay Martha, no? Pero tama si Maria to choose the better part, as they say, no? Kasi talaga naman, ano bang nauuna? Yung kumilos ka o makinig ka muna? Yun. Contemplation muna. And then, do the parang, act. Yan, no? Yan, kaya nagiging estudyante ka bago ka magtrabaho, di ba? Makikinig ka. So, makinig ka muna. You have to learn from the master, as they say, from your professors, yung mga mentors mo. Makinig ka muna. Kaya nga dalawa yung tenga natin At isa lang yung bibig. Yung isa. Diba? Dalawang mata, dalawang tenga, isa lang. Opo. Okay, at ikat natin yan, no? At yung ating pinag-uusapan, no? Ang bilis ng oras, sa ating mga text. I think mga texters na tayo, may mga reactions na at saka reflections sila, no? And keep on texting po at mamaya babasahin natin ang inyong mga messages, no?
Let's take a break at magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you. And I wait on you. I sing to you, Lord.
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon, no? It's all about itong magkapatid na si Martha and Mary, no? Ito po'y dalawang kapatid ni Lazarus, no? Talagang family friend nila ang Panginoon, ha? Opo. At yun nga, nagpunta ang Panginoon, binisita. At itong dalawang magkapatid na to, iba yung ginawa nila, no? Si Mary, nakinig. Si Martha naman, Nagtrabaho. nagluto siguro. Nagluto, Pero, nag-serve. Kapampangan si Martha mo. Pag may bisita na, hindi alam kung anong ihahanda. Kaya nga, no? Kapampangan siya. Alam mo, pagka nagbibisita ka, siyempre, hindi naman yung pagkain ang importante, no? Oo. Pangalawa lang siguro, no? Kaso dito Pero sa lang Pampanga, siguro kung ganun. kung bumababa yung sugar mo, kamukha ko, no? Agad-agad kakain ka na. Huwag kang muna magkwentuhan, di ba? Pero ito nga sabi ng Panginoon, mas gusto niya itong napili ni Maria na makinig, no, sa kanyang mga turo. Siguro gusto lang makipagkwento ng Panginoon dito, no? Opo. And yet, of course, si Martha, just like us, minsan akala natin yun ang kailangan ng Panginoon, yung ating mga pagsisilbi, ang ating yung pagluluto, no? Which is good also, no? Hindi natin sinasabing hindi maganda, pero ano ba yung nauuna, no? At ito nga, manahimik at makinig tayo, no? Kung ano man yan gustong sabihin ng Panginoon, no? Okay, may mga texters yata tayo, no? Okay. Basahin natin, Sister Son. From 3961, sabi niya, good evening po sa inyo. Sayang ilang ulit kong try sa internet, di uubra, pero sa ibang channel, sa Ustream, pwede naman. Diyan lang sa Pilipinas ang di uubra, mahina kasi ang nets dyan. Di ko kayo marinig bago man lang ako pumasok sa work. Anyway po, mabuhay kayo. Salamat from Vienna. With Okay. love. Kay Ayan. si Kuya So, Ralph. natin si Hello, Ralph. Kuya Oo. Ralph. Talagang Ingat ka. gusto niyang bago Opo. siya pumasok sa Makikinig office siya. niya, makikinig muna sa atin, sa Europe po yun. Sa Vienna. Parang hindi magandang signal, wala. Hindi daw tayo makita. Mm. Ayan. Bukas, nagtatry abang siya. ka. Okay. So, another one from 1613 kay Mang Amando ito, our regular texter na masipag mag-share ng mga ideas niya. Sabi niya, magandang gabi po. Ang magkapatid na Martha at Mary played two different roles sa pagtanggap nila kay Lord Jesus sa kanilang pamamahay. Martha played the role of a host who busy herself with so many concerns. Perhaps her motives are more of attention-getting, recognizing, and rewarding. Mary, on the other hand, chose to play the better role, that of listening to the Lord, which is perhaps the main purpose of His visit. Tama po ba ako, Among? Salamat po. Yan, parang nasagot ko na kasi siguro, no? Oo nga, tama Yung main po purpose. kayo. Opo. Yan. Tama po. At yun nga, no? Tingnan mo ha, pagka, halimbawa, nagbe-birthday ka, Sister Son. Makikipag-birthday ka, di ba? Hindi naman agad-agad Kakahiya. Pinapahalata mo, masiba ka. Diba? Pagdating mo, diretso ka Diretso ka sa na, di table, ba? Oo. kakain ka Di ba mas maganda yung Oo. makipagkwentuhan ka Makipagkwentuhan ka muna. sa Kumustahin birthday mo celebrant, yung, no? yung birthday celebrant. Kumusta? Yung mga ganyan, di ba? Yan. Ano ba yung birthday wish mo? Yung mga ganyan, no? Naku, ang ganda sigurong, yung nakasmile siya. Oo. Ay, salamat sa pagtatanong. Alam mo, yung ganyan, magkukwento. Ikaw naman, makikinig, no? Oo. Hindi So, yung pwede parang yung ganun po. diretso ka daw sa mesa at upo ka at lalantakan mo yung pagkain dyan. Ha? Nakakahiya naman, no? Ang gospel natin. Tapos aalis ka pa, uuwi ka pa, may balot ka pa. No? Minsan hindi na tayo nahihiya, no? So tama po kayo yung I think the main purpose at ang talagang gusto ng Panginoon, no? Baka nagbisita at gusto niyang i-share, no? Yung what's going on sa kanya, siguro sa loob ng Panginoon, yung teachings, no?
dapat unahin muna po natin yan. No? Oo. At later on, baka sabihin na wala ba kayong pagkain dyan? Oo, Yun dun na. Oo. Sige, maghahanda po kami. Sige, pag tinanong na niya yon, doon na Yun, no? dapat. Baka busog pa ang Panginoon dito. Si Martha, oo. Opo. Kamukha nga namin mga pare, kung minsan ilan yung mga pinupuntahan namin, no? Oo nga eh. Pagkatapos ng 2-3 bahay, yung susunod, hindi na kami kakain. So, Oo. kasi busog Pero na yung kami. pinupuntahan ninyo, among natataranta sa pagsiserve sa inyo. Umisa nga, no? Oo nga, nakakatawa dito sa Pampanga, no? Kaya nakarakala Ako ulam, nakikita ko yun. Hindi, daming ulam, no? Opo. Mong, pasensya na ko po, wala kayong ulam na yan. Ang dami niyan. Samantalang Ang dami. Opo. Wala kayong ulam, ha? Ang dami. Mga ganyan, no? Very humble ang mga Kapampangan, no? Kaya nga sabi ni Sister Rose, Kapampangan daw si ano, Si Martha. si Martha. Opo. Kapampangan siya. Kaya nga, no? Tayo'y, kasi, talagang well-known tayo, no? Sa hospitality. Oo. Yeah. Pero ito ang maganda, Mong. Kasi karamihan sa mga nagbabasa ng gospel na to, negative ang tingin kay Martha. Meron Hindi ngayong- naman. Oo nga. Meron Dapat naman hindi, no? ngayon na bago na yung sinasabi nga sa amin noon sa Philippine Bible Society, yung gawing positive. Yung mga kung minsan nakikita nating negative na reflection natin sa Bible, pwedeng gawing positive. O sige nga, gawin nating positive yung ginawa ni Martha, no? Para bang ang lesson na binibigay ng Panginoon sa atin we should put order and peace sa trabaho natin. Ayan, spirituality at work. At the Opo. workplace. Yung binigay mong libro sa akin. Kasi mong pwede naman, Spirituality at the workplace. di o po ba, workplace. pwede naman kahit and nagtatrabaho ka at spirituality. the same time, pwede ka namang magdasal. Parang yung trabaho mo, Oo, yun it's nga. a prayer Oo. itself. Yes, Oo. yes. Lalo na kung may pagmamahal po yun. At the no? middle of your work, diba? Opo. Yun nga, yung spirituality in the workplace. No? Oo, Magandang pag-usapan sa strategic planning natin Oo, yan. Ha? oo nga, no? Sige, Spirituality dalhin ko yung book. in the workplace. Kasi no? sabi nga doon na mong, when we have meaning in our work and doing things, it make a difference in our work. No? Kasi kapag gano'n ang ginagawa natin sa trabaho natin, makakakita tayo ng greater energy to keep going kahit na may mga problema. Opo. Sa Tsaka magaan, trabaho. magaan pag ginagawa Oo, po. Oo. Yan. Yun. So, sabi nga, ito yung nasabi mo, Sister Son, si Martha, mas ganado siguro kung alam niya na, may meaning itong ginagawa niya. Yun Ang nga. nakita niya yung kapaguran niya, tapos, So, Kapatid nagreklamo niya. ka ang agad. nakita niya yung pinagdiskitahan niya si Maria, no? Oo. Nakaupo lang. Di ba parang medyo siya, no? Yung bang, tapos lumapit pa sa Panginoon. Siguro sabi niya sa Panginoon, Lord, no? Paano mo na nga itong, pagsabihan mo nga itong kapatid kong ito, no? Inutos pa siguro ang Panginoon, ha? Oo. Hindi man ako tinutulungan dito. Sabi niya. Siguro mong natataranta po siya, no? Natataranta siya. Parang Kaya busy bodies, Mamadali, no? Opo. Tayo ganyan tayo, yung gusto natin, busy tayo, no? Oo. Tapos, pagod ako. Oo. Papagal na para kalgewa. Hindi, tsaka siguro ang isang isip ni Martha dito ang dami kong trabaho, hindi ako tinutulungan, no? Napaka-stressful ng work ko pero hindi ako tinutulungan nitong kapatid ko. Sabi Parang siguro. yun ang inunahan niya, yung pagkapaguran niya, no? Oo. Yung nga yung sabi mo, dapat you find meaning in what you do. Oo. May kahulugan, Doon diba? siya nagkulang na Parang, na hindi siya nakakita siguro, ng meaning sa ginagawa niya. a much better statement yung, ang kapatid ko siguro, yan, busy sa pakikinig. No? Siguro ako naman ito yung Opo. aking contribution. No? Parang ganon, no? So, may contribution ng kapatid ko at positive. patapos ako. Oo. No? Hindi naman pwedeng kaming dalawa rito, iiwanan namin ng Panginoon, di ba? Hindi pwede yun. Yung silang magtrabaho, silang dalawa, tapos nandun sa salang Panginoon, no? Siguro baka matutulog na lang o kaya magbabasa ng dyaryo. Oo. Yun Diba? nga ang sinasabi ngayon na pag-reflect sa mga gospels, yung paradigm shift
in sacred scripture. Yeah, Yung tingnan na, kung minsan negative, yun nga, yung ginawa ni Martha, negative. Pero alam nating hanapin yung positive doon. Opo. Paradigm shift yan. Oh, give meaning, give something Oo, give meaning. good about what Dun you're sa- doing. Parang Oo, ganun, dun no? sa ginawa ni Martha na ano. So, yun po, no, yung trabaho niya. Nagkulang lang siya ng spirituality sa trabaho niya, siguro. Parang ganun, no? Mm-mm. Kaya nga, yung tingin niya, parang siyang nadehado, Mm-mm. Opo. no? Tapos itong kapatid niya, walang pakialam sa kanya, no? Oo. Which is, I think, not good, no? Mm-mm. Kaya siguro, ito nga, well, I think we're all guilty of this. Ako personally, kung minsan, lahat kung minsan tayo. ako, guilty Totoo ako yun, dito eh. nga. Yung workaholic. Naku, talagang, Dami-dami no? kong trabaho. Workaholic, Bakit lahat workaholic, sa akin? yan, no? Ganyan. Oo, basta't, ano yung maisip mo kung minsan, sige. Tapos, at the end of the day, parang, pagod na pagod ka. Oo nga. Opo. Kasi nga, it's pure parang work. When you don't see any meaning at all, no, and when you don't see any value in it, no, 'di ba? Kailangan talaga bigyan mo ng kahulugan, 'di ba? Opo. Ang pagtatrabaho mo. Pagka ganyan daw mong dapat na ma-feel mo yung connection na meron greater purpose in this. Mhm. Na dapat ilagay mo yung isip mo doon. Sige. Siguro itong ginagawa kong ito, mag-concentrate ako sa mas greater na purpose nitong trabaho kong ito. So dapat ilagay mo sa tamang perspektibo. Opo. Ibig sabihin Oo, yan. or no? parang isipin mo na it can be a larger mission Oo. for this work na ginagawa ko. It's very true naman na yung ginawa ni Martha, maganda. Mm-mm. Pero kung minsan, maganda pero baka wala pa sa lugar. Mm-mm. No? Sabi nga nung ni Lola, Oo. ni Yaya Dab, baka wala pa sa tamang panahon. O yun. Opo. Diba? Opo. Hindi nakapanahon. There's a time yung ba, that. time for everything, Pwede no? din, kaya lang, yun nga, wala pa sa time. Kung minsan talaga tama yan. Si, Yung, si Martha. yung timing, at saka, yun nga, baka hindi pa talaga dapat. Yung ganyan, Opo, at no? saka siguro po sa tingin niya, parang wala namang yung ginagawa ni Maria, nakaupo lang siya doon. Mabuti pang tulungan mo na lang ako. Parang hindi niya binigyan ng value yung pag-uusap, yung kung nagkukwento man po si Jesus. Oo nga. Kung tutusin, di ba pag ganyan po, lagi ka nagkikrave ng Word of God. Lagi mong hinahanap kung ano yung pwede mong matutunan, malaman. Siya para sa kanya po siguro, dahil iba yung estado ng niya, yung concern niya nga, mas yung sa pagluluto. Kaya para sa kanya parang wala lang. Pero ang po. ganda ng pag-correct ng Panginoon, yung parang talagang kahit kino-correct siya, kumbaga sa kahit kino-correct niya ako, sweet pa rin siya. Parental, No? opo, parental Oo. direction. Di ba ganon? Bawa, nagkakamali ako, pero bakit kino-correct niya ako, sweet pa rin siya. No? Ganon ang yung Martha. Parang na-imagine ko ang Panginoon no? Kino-correct niya, pero ang sweet pa rin niya. Alam mo sa parokya, ha? Tama ka, Sister Son, yung lalo kung parish priest ka, no? You deal with all sorts of personalities sa parokya, no? Ako, of course, I have been naging parish priest din ako. May mga tao talagang kung minsan gusto nila siya lahat ang gumawa. Gagawa. Diba? Opo. Mga ako na pumamasa hindi mamasa. May alam mo ganyan. Mga ako na pumangolekta. Mga ako na pong mag-opera. Mga ganyan. Gusto ko sabihin pag kupubisay kayo nung magmisa. Pari. Hindi, yung sila, well-meaning, no? Maganda naman yung intention na tumulong mo. Pero ang napakahirap sabihin kung minsan, at kung minsan may itang medyo balat sa buya siya pa Pagka pinyabyanan itang kung minsan di ba? Masasaktan pa yan. Kaya tama yan, yung malambing, no? Malambing Kingnip nag-correct ng nung Panginoon, lambing, Opo. malambis hanapin kayong Kapampangan. Kailangan i-approach mo Nay, baka naman mapagod ka and everything, di ba? May mga naman, ibang, Opo. siguro Yun, bigyan na natin ng malambing konti, na yung mga ganyan, no? Oo.
Kasi kung minsan may mga ganyan na tendency. Ako na. Oo. Okay, babawalan pa yung iba, no? Ay, ibalo niya. Ako mong makabakibalo. Ito mga ganyan. Ang hirap ng mga ganyan na personalidad sa parokya, Ay, no? oo. Lalong-lalo na kung institution sila. Opo. Naku. Medyo talagang martang-marta yung mga ganyan. Yung mga decade nang nasa parokya. Oo. Pagkatapos, kung hindi mo in-approach ng, yun nga, maayos, malambing, naku, iiyak pa yan. No? Oo. Ito, nakburi nga mo. Magtatampo na. Magtatampo na, Sister Son. No, kaya nga, napakaganda nung approach ng ating Panginoon, no? Whether it be kung minsan na may mga na-encounter tayong ganyan na personality, kamukha ni Martha, no? Well-meaning, no? Maganda yung intention, pero kung minsan, sumusobra. O kaya wala sa lugar. O kaya wala pa sa tamang panahon, no? Yung mga ganyan, di ba? Kailangan nating i-correct, no? Maganda yung ginagawa, pero yun ba talaga ang kailangan? Yun ba talaga ang dapat doon sa panahon na Oras yun? na Sa yun. oras na yun. Oo, di yun ba? nga. Baka hindi pa nga time. Hindi pa time. Yun nga, napakaganda sanang gawin ni Martha. Of course, hindi naman niya ginawa, no? Siguro kung nakita niya, itong kapatid ko, enjoy na enjoy, ha? Oo. Nakikinig. Makisali nga ako. Samahan ko nga ako. Yan, Malaman di ko ba? nga ano yung pinag-uusapan nila. Makisali nga ako. Opo. Kaya siguro pag tayo po, na kung minsan simangot tayo, no? Pagod na pagod tayo. Tapos makikita natin yung isang tao, nagdarasal, tahimik, no? Maaliwalas ang mukha. Let us join. Opo. Imbes na makasabihin mo, no? Naku, ako, ang dami kong ginagawa. Itong taong ito, tatahimik lang dito. Ganyan, no? Opo. You just don't see the Banding-banding value na lang, mas mahalaga pala yung gano'n, Opo. di ba? Mas nauuna, Oo. di ba? Kaya siguro po sa ating may mga tendency na kung minsan workaholic, no? Lahat tayo guilty. Kung minsan yun nga, kung gusto nating kilos ng kilos, no? Gawa ng gawa, na nakakalimutan po natin, kailangan balansehin natin. Oo. At ano ba yung nauuna, kailangan po ay makinig muna, no? Ano ba talagang gusto ng Panginoon para sa akin? Baka yung ginagawa natin, hindi yun ang Ang gusto pa niya. gusto ng Panginoon. We can be wrong, ha? Prioritizing. Oo. First things first, sabi nga Opo. ni Stephen Covey, di ba? Oo. So, I think napakalinaw nitong ating ebanghelyo at naway, no, siguro yun nga, pag nilayan natin, maybe tonight, no? Bakit hindi natin subukan manahimik muna? Yan. Yan, no? Okay. May isa Siguro. pang among singit ko. Texter from 6456. Sabi niya, Good PM po. Salamat sa dalangin na hiningi ko para sa trabaho ng anak ko. Inaangkin ko na po na lumaki ang sahod niya. Naway tuluyan ng maayos ang isipan ni Cyron. O, yun. Binigay niya yung full name. I see. Pagalingin siya completely. May sakit pa siya. Oo. Makasama na namin ang asawa ko at magkaroon nawa kami ng sariling bahay. Salamat po sa dalangin. Yan, no? Opo. We will pray for your good intentions po para sa inyong pamilya, no? And we hope na yun nga po pakinggan ng Panginoon, no, ang inyong mga daing. Okay, let us end our beautiful episode today with a very, very short prayer, no, to be led to us by Sister Son. Lord Jesus, to be in your presence is life and joy for me. Free me from needless concerns and preoccupations that I may give you my undivided love and attention. Amen. Amen. Yan, sige. Okay, undivided attention. May announcement? Yung announcement? Announcement, pwede pa pong mag-enroll sa Alfie this coming Saturday. Dahil na-delay po ng isang Saturday yung ibang mga subjects. So, enroll na po kayo. Wala pong tuition. Yan po ang serbisyo ng Archdiocese natin sa mga naglilingkod sa simbahan. Saturday classes lang po dito sa
ASF Building del Pilar, City of San Fernando. Yan, sa ating mga lay leaders yan, no? Mga church workers. Opo. Maganda pong para you Formation. will be well equipped, sabi nga, no? Oo, punta lang At po kayo matagdagan sa po ng Saturday. iyong kaalaman, no, tungkol sa ating pong mga ginagawa at paglilingkod sa ating Santa Iglesia. Okay, paalam ka na, Sister Rose. Opo, i-greet ko po yung friend ko. Yan. Birthday niya po ngayon. Dada, happy birthday. Okay. Golden girl na po siya. Happy Ah, birthday. Love you. okay. Tsaka po si Edu, baka na bukas pong birthday niya. Yan, may Opo. birthday din yung yung ating diyan sa Arsobispado, si Ryan, no? Yung happy guardian natin birthday, diyan, Ryan. security. Ayan, okay. Si Piolo. Opo. Yan. Happy birthday, Piolo. Opo. Paalam na po. Good night. Bye-bye. Ingat po kayo lagi. Okay, God thank bless. you. And Sister Son? Okay, ako rin may babatiin na birthday yung bunso naming kapatid, si Aurora or Dodds. Happy birthday. Happy birthday. 49th birthday. Po, Sister Zon Kayana, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Thank you very much. Good night and God bless. At batiin ko rin yung nag-birthday kahapon si Auntie Nene, no? Yung auntie kong madre. Actually, nag-celebrate kami nung last Sunday. So, happy birthday, Happy Auntie. birthday po. Ewan ko kung nakikinig ang mga madre ngayon sa Carmelite Monastery, no? Okay, and of course, baunin po natin ang napakagandang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon, no? Una po ang ating pakikinig sa Panginoon, no? Kung ano man yung gusto niyang sabihin sa atin, ang kanyang kalooban, let us give time and let us prioritize, no? Being quiet and be able to listen, no? Kung what the Lord would want to say to us, no? And at the same time, kung ano po yung kalooban na yon, no? Ang mukha ni Marta, gawin natin, no? At let us put always, of course, meaning and value with what we do for the Lord, no? Ito po ang isang magandang paraan para lalo nating mabigyan ng papuri ang Panginoon sa ating buhay. Ito po si Father Pep Bacay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lord, I offer you